At ito na yung sinasabi ko sa inyo na sobrang mahal ng pagkabili ng pana tapos yung mahuli ay mga muong o di kaya labayan. Pero hindi naman talaga lahat. May mga nahuli din kaming special ng pangulam. Araw nga niya, ititesting natin yung bago nating pana na nabili natin sa online. Pero hindi sa lauta, dito lang din sa baybayin namin kasi nga di ba bawal gamitin yung compressor sa pagpamana ng mga isda. So kaya hanggang dito lang tayo sa baybayin namin. Pero bago yan, ay natesting na pala ng pinsa namin itong nabili naming pana. Kanina pala iniram niya sa kapatid ko kasi gusto niya rin daw subukan. At ito yung mga nahuli niya. At dito pa lang din ay napaisip na ako kung itutuloy ko pa ba yung pagpamana. Kasi nga itong pinsan ko ay veterano na pagdating sa pagpamana tapos ito lang yung mga nahuli niya. So paano pa kaya kung kami? Sa totoo lang kasi hindi kami nasanay sa ganitong klase ng pana. Hindi naman sa hindi kami marunong gumamit nito. Para sa amin medyo hassle gamitin ng ganitong klase ng pana kasi nga di ba pag ganito ay kailangan mo pang ikasa. Speaking of kasaya, namula na yun tiyan ng pinsan ko sa kakakasa. Di gaya dun sa ginagamit namin pintik, natira ka lang ng tira. Maganda lang tong gamitin dun sa mga mailap na mga isda. Tawag sa amin yung mga hayaw na mga isda. At dito nga din, nakala ko ako na yung gagamit ng pana. Yun pala yung kapatid ko pa. Ginanahan din kasi siyang mamana. Kaya ito, ako naman ang nagsusunod sa pintik. Sige lang kaya pa man natin magpaiwan. At ito nga din, unang lubog ko pa lang, binulag agad ako ng bokya. Pero silig-silig ang tawag sa amin yan. At masarap yan makadikit sa bala. Para kang tinamaan ng ligaw na bala. Ayun, sa pool, tanga talaga. So yun na nga, yung target namin pamanayan ngayon ay yung mga isdang lapu-lapu or inid kung tawagin sa amin. O hindi yung hinahawakan ko, pamain namin yan. Alimasag po yan or kalintugas. Yan po ang ginagawa naming pamain or paapong sa mga isda para mabilis kaming makahuli. Yung kalintugas ay tinatanggalan namin ng pinakang likuran niya para lumabas yung laman niya. Yun kasi ang hilig kainin ng mga isda. Lalo na yung mga inid, yan talaga ang paborito nilang kainin, yung kalintugas. Tapos yung kalintugas or alimasag, yan na po ang hinagis-sagis namin para maakit yung mga isda or kumain at pag ganun ay tira ka na lang ng tira. At ito yung una kong nahuli ay isdang ituman or kabate. Ang ganitong klase ng isda ay kahit anong klase ng pagluto ay talagang masarap. Kaya kaway-kaway dyan sa mahilig sa isdang ito. At dito nga din ay tawag ng tawag yung kapatid ko. Kala ko ba naman pating na yung nahuli niya? Yun bang kung sumigaw akala mo may kalaban? Ayan, isdang inid lang palang nahuli niya. Pero medyo may kalakihan na rin. Kaya pwede na. Di na tayo mapahiya nito. Sobrang mahal ba naman ang ginagamit mong pana? At dito ay tuloy-tuloy din yung mga patama namin. At halos lahat ay mga isdang inid. Apo ang mga bisita, kabarkada o sa inuman nilagpang nga turagsoy among ginsumsuman nilagpang ko nga turagsoy sa sabaw nagalangoy-langoy ginlaktan pagit sang hinamos pinamalhas gid kami sang higo pagkatapos namon sang kaon linagpang kung nagbati may nagadihal may nagasiyop-siyop kay ang bibig tama gid kahapon